At palagi nilang sinasabi, hindi po. Hindi ko sila pinoproteksyonan. Nasabi lang nila kasi, nang dahil na nakipagtalo ako na bago sila maproseso, ay kailangan muna nilang isuli ang kanilang ikinulimbat. Yun na nga po, oo. Magtatalo na tayo talaga dyan. Ayaw nyo talagang ilagay sila sa state witness protection Hinahanapan sila nung Hinahanapan nyo sila ng requirement na wala naman sa batas. So, ibig sabihin yan, hindi kayo tapat. Ayun. Hindi kayo tapat, hindi nyo gusto talaga na mahuli yung pinaka-mastermind. Ang lumilitaw na sila ang mastermind eh. Tapos ang dating, gagawin natin silang state witness. Ganun ang paraan nila kasi. May project Husen eh. Para palabuin ito eh. Wala akong sinabi na hindi magbabayad ang may kasalanan. Wala akong sinabing ganun. Ang pinag-uusapan lang, gagamitin ko muna kayo para sa ganun, matukoy natin ang pinakamalaking isda. Matukoy natin kung sino yung mastermind. Yun ang aking plano. Ikaw ba na nagpanotaryo? Tatanungin mo ba sa kanya? Gusto ko pong makita kung kayo po talagang pumirma nito. Nasaan po ba si attorney? Gusto ko po, attorney, kung kayo po, yung pumirma po kayo uli para malaman kung pirmahon nyo talaga ito. Meron bang gumagawa ng ganyan? Mukhang wala. Pagkatapos ito ang gagawin ng mga kasama ko sa Blue Ribbon Committee? Lalong-lalo na yung pumalit sa akin. Well, Nelson, alam ko, marami kang gusto itanong dyan sa ombudsman eh. Hindi, diba? Kasi may bagong balita dito, Sen, ha? Si Ombudsman Remulla din ang nagsabi nito. Kaya kikita ko lang kanina, ayaw na ni Bryce Hernandez na mag-apply ng state witness. Matras na rin ba? Matras na. Nauna yung mga Diskaya, ayaw na rin. Diskaya, parang ayaw na nila kasi nag-invoke na sila ng kanilang karapatan. Pero ang sabi dito ni Ombudsman Remulla ay mananatili daw na ay cooperative witness pero hindi na bilang state witness. Anong difference nun, Sen, pagka cooperative o state witness? O di tawagin niya yung ombudsman. Hindi naman ako nagsabi, ba't ako tinatanong? Yun ang no? Ang itanong mo dyan, bakit naging ganun ang kapasyahan? Bakit nag-atrasan? Ayun nga ho. Naalala mo yung Diskaya, sila'y sumagot lang naman at sila'y nag-respond lang naman doon sa call ko noon nung ako ay chairman. Gusto ba niyong makatulong sa Estado na ma-prosecute natin ito? Gusto niyo ba na mapanagot natin yung mastermind? Kumbaga sa isda, yung pinakamalaking isda ang ating mahuli. Mahirap po kasi ito sapagkat alam niyo, may sakripisyo dito. Maring natatakot kayo. Masasapanganib ang buhay niyo. Marami kayong magiging kalaban dito. Pero makipagsapalaran kayo kung pinag-uusapan ay malalagay din kayo sa alanganin. Kasi kung ninanais nyo na wag na kayong masama sa criminal prosecution, meron pong binibigay na remedyo ang batas. Pumayag kayo na maproseso kayo, kung qualified kayo, maging state witness kayo. Sa paraan na yan, matutulungan yung Estado. Kasi kung walang lalabas na whistleblower din. Kasi labas mo dyan, whistleblower ka eh. Tama po, sino? Kamukha nung tinesting namin yung 15 contractors na nandun. Yung listahan ng Pangulo yan. Yung natirang na nandun, mahigit silang 10 eh. Totoo ba kanya na humihingi ng ganito na 25%? Tinanong lang, hindi po. Lahat sila hindi po eh. Samantalang alam naman nilang open secret na yun eh. Lahat naman ng... Totoo po, 25 hanggang 30%. Pero lahat sila. Sinabi, hindi po totoo. So inakala nila yun ang parang para makover up nila yung katotohanan. Di ba? So in this kaya, nagsabi, sige po kanya, nagpasya na po kami. Tingnan ko kung talagang totoo. Kailangan makareceive ako ng sulat mula sa inyo na talagang gagawin niya. Maingat tayo eh. Sumulat sila. Sige kako, gawin ninyo yung dapat ninyong gawin. Ilahad ninyo yung gusto ninyong ilahad. Nasa sa inyo yan. Ganun na nangyari. Ngayon, nakakala nila ngayon. Hanggang ngayon, sinasabi ng iba na pinoproteksyonan ko daw. Ayun na nga po. Ilang ulit yun na sinagot yan. Para bagang nag-aabogado na kayo. Ang pinoproteksyonan ko dito, Jen, Nelson, ay yung kapakanan ng Estado. Alalahanin po ninyo, ang kinulimbat po ng mga ito ay pera po ng bayan. Lahat po ng buwis ninyo
na talagang ibinuwis nyo, pati ninyo, ibinuwis ninyo para lang makapagbayad kayo ng buwis. Opo. Tingnan po ninyo yung kinasadlakan nito. Walang kapararakang talagang mahirap na yan. Nabandas talaga po. Nabandas isang talaga araw, sila. sinabi natin mga halang ang ng mga taong ito. Opo. Para lang matulungan natin ang Estado na mabawi lahat ang kinamkam na yan at hindi po nila pera yan. Gumamit tayo ng magagamit na mga taong kagaya ng mga ito na magpapasya kahit na mapasanganib ang buhay. Magturo. Ang naituro, initially, 17 congressmen. Opo. Yan na. Hindi ba nila naintindihan yun? Sino ba ang nagturo pa ng iba? Wala na. Opo. Yung mag-asawang Diskaya lang. Ang kapalit lang nun, yung inihingi nilang maproteksyonan sila, karapat-dapat naman dahil sa mapapasanganib ang nila eh. Totoo. Di ba maintindihan yun? At palagi nilang sinasabi, hindi po. Hindi ko sila pinoproteksyonan. Nasabi lang nila kasi, nang dahil na nakipagtalo ako na bago sila maproseso, ay kailangan muna nilang isuli ang kanilang ikinulimbat. Yun na nga po, oo. Magtatalo na tayo talaga dyan. Ayaw nyo talagang ilagay sila sa State Witness Protection Program. Hinahanapan sila nung Hinahanapan nyo sila ng requirement na wala naman sa batas. So, ibig sabihin yan, hindi kayo tapat. Ayun. Hindi kayo tapat, hindi nyo gusto talaga na mahuli yung pinaka-mastermind. Ang problema kasi dito, Sen, na i-project sa tingin ng tao, Nelson, na ang Diskaya, parang sila ang pinaka-guilty, parang lumilitaw na sila ang mastermind eh. Tapos ang dating, gagawin natin silang state witness. Ganun ang paraan nila kasi. Na-project ko, Sen, eh. Para palabuin ito eh. Wala akong sinabi na hindi magbabayad ang may kasalanan. Wala akong sinabing ganon. Ang pinag-uusapan lang, gagamitin ko muna kayo para sa ganon, matukoy natin ang pinakamalaking isda. Matukoy natin kung sino yung mastermind. Yun ang aking plano. So, kailangan mo silang ilagay sa protection program. Ngayon, pag natapos na ang lahat ng ito at napagpasyahan naman ng korte, kahit kayong mga Diskaya ay meron kayong pananagutang sibil. Opo. At sinabihan kayo na ito'y ibalik nyo sa gobyerno, yun ang panahon na ibalik ninyo. Ang dapat ninyong ibalik. Pero hindi daw ba, siyempre, pagpapakita naman ng gesture, Sen, kahit pa paano niya, siguro baka pwedeng magpakita magpaunang bayad man lamang sila. Nandun na ako eh, pero wala nga sa requirement ng batas eh. Ngayon, pag ipagpalagay na natin ganun ang ginagawa mo, baka mangurap ka pa eh. Kasi wala nga sa batas eh. Magkano ba ang ibabayad niya? Sinabi mo ba sa kanya kung anong dapat nang ibayad niya? Kanino ibibigay? Kanino ibibigay? Baka mamaya, ang sinabi mo, magbalik ka ng ganito, pero yung kalahati sa akin mo ibigay. Yun ang sinasabi ko. Yun ang nakakatakot doon eh. Dahil wala sa batas, pipilitin mo lamang, mangungurap ka dyan. Sinasabi ko na naman to, wala akong kinakampihan. Ang tanging layunin ko lang, talagang mahanap ko, matukoy ko, mahuli ko yung pinaka-mastermind. Sila ayaw nila eh. Ang napapansin namin dito, Sen, pag kami nagturo ng mga mastermind, sila yung inuusig. Sila yung inuusig. Gaya ni Gutesa. Ang classic dito si Gutesa. Isipin mo ha. Si Gutesa, sa pangkaraniwang testigo, kung halimbawa, Nelson, ikaw ay judge. Ikaw naman, Nelson, ikaw naman, Jen, ay prosecutor. Yan, Dahil pareho kayong abogado. Alam na alam ninyo kung sino yung credible na testigo eh. Yes po naman. Lalo na sa isang judge ha. Kasi nakalagay sa ating batas na pang-ebidensya, yung law and evidence. Isang mataas na uri ng ebidensya, testimonial man yan o dokumento na gagamitin o ilalabas ng isang taong magpapasya na magiging witness, kapag yung kanyang dokumento o yung kanyang sasabihin ay adverse sa kanyang interest, mataas na uri yun. Si Gutesa, mapapahamak siya. Si Gutesa, mapapahamak siya. Pero wala naman siya kinalaman. Dapat. Wala siyang gain. Wala siyang pakinabang. Wala siyang pakinabang. Una, wala siyang kinalaman doon eh. Naisip niya lang, naligalig siya. Ito palang ginagawa namin eh. Yung pala yung pinag-uusapan nila ron. Kung tumahimik siya, wala. Yung palang bulto-bultong, yung palang... Melamilata. Mali-malitang pera pala na dinahakot namin. Ito pala yung pinag-uusapan doon. Paano na yung bansa natin pagka ganito? Anong pakikinabangan niya? Wala. Totoo po. Pero ang magiging disgrasya sa kanya,
Marami. Laki. Hindi lang sa kanya, kundi sa pamilya niya. Yun ang isang credible na witness. Wala siyang motibo eh. Pansarili, wala. Pero siya yung siyang inuusig ngayon. Hindi ka. Fraudulent ka niya yung kasi yung nagnotaryo hindi niya siya pumirma. Oo daw. Hinahanapan ho ng butas, isa ngayon ang Diyan mahalata mo na yan. Kahit saan po kayo pumunta na mataong lugar, lalong-lalo na po sa mga syudad na pinapaligiran ng mga city hall, nandyan po nakapaligid ang mga notaryo publiko. Opo, Naging cottage industry na po yan. Magpanotaryo ka dyan, nagpapaligsahan pa sila Meron pa silang tagatawag. Notaryo. May nakalagay pang paske. Totoo po yan. Notary Public 24/7. Walang tulugan to. Pupunta ka roon. Saka gusto mong makapag-notaryo ka. Kung meron siyang maliit na bintana roon, lahat ng papeles mo, iaabot mo sa kanya. Pagkatapos niyang pag-i-stampan lahat, pipirma niya ganyan, sisingilan ka ng kaukulang bayad. At saka niya iaabot sa'yo. Ikaw ba na nagpanotaryo? Tatanungin mo ba sa kanya? Gusto ko pong makita kung kayo po talagang pumirma nito. Nasaan po ba si attorney? Gusto ko po, attorney, kung kayo po, yung pumirma po kayo uli para malaman kung pirmahon nyo talaga ito. Meron bang gumagawa ng ganyan? Mukhang wala. Pagkatapos ito ang gagawin ng mga kasama ko sa Blue Ribbon Committee? Nako. Lalong-lalo na yung pumalit sa akin.